Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung larawan ng vine at saka yung branches, minsan ay self-explanatory, no? Yung puno at saka yung sanga. Siyempre kapag nawala doon, pag hindi nakakabit, yung sanga doon sa puno, ay talagang maluluoy, malalanta, mamamatay. Siyempre ganun-ganun po tayo sa ating Panginoon. Naalala ba natin yung mga time na meron tayong mga connections? Tingnan natin yung connections. Halimbawa, internet, for example. Sabihin nung internet na yon na medyo sikat, malakas ang kanyang connectivity. Tapos, pagka ginamit naman pala natin, naku, walang connection. O kaya humihina. Yan. So, mas mahalaga talaga yung connectivity.
Minsan sa binyag ay pag nagbibigay po kami ng mga seminar, napakahalaga po na maturuan ng mga magulang, ninong at ninang sa tamang paghubog ng bibinyagan. Kasi pagkatapos po sila mabinyagan, sinasabi sa bata, ayan, Kristiyano na siya. Maaari, sa unang tingin, dahil nga bininyagan ito sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pero yung connectivity, yun yung pinakahamon. At napakahirap na lumaki ang isang bata sa mga magulang na hindi nakakonect sa Diyos. Ganon din sa mga ninong at ninang. Napakahalaga yung connectivity. Ano nagagawa ng connectivity? Dito ko sinasabi na yung pagiging Katoliko natin, lumalalim. Nagiging tunay na Kristiyano po tayo. Ano nagagawa nito? Sa akin, yung puso natin at puso ni Kristo ay nagiging iisa. Yung damdamin ni Kristo, nagiging damdamin natin. Yung isip ni Kristo, nagiging palagay natin. Yan. So nakikita natin yung mundo sa iba yung pamamaraan sa mata ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, nagkakaroon ng conversion sa ating sarili. At ganun din yung pagtanaw din natin sa ibang tao. Nagkakaroon din tayo ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. At yung huli ay siyempre yung pagbabago ng buong sanlibutan. Napakaganda rin po na maisip natin ang sanlibutan ito na naglalakbay simula sa simbahan, kung nakakabit po ang buong mga sangnilikha sa ating Panginoon, o kaya may mga tao na apostol para sa kanilang kapwa, nilalapit din nila sa Panginoon. No? Ang lahat ng mga tao na nakikita natin, ito ay nagiging iisang katawan ni Kristo. At yun po ang ibig sabihin ng pagiging simbahan. Kaya mga kapatid, pagdasal po natin na tayong lahat ay kumapit sa Panginoon. Hindi lang basta Katoliko sa pangalan, kundi pati sa diwa, sa espiritu, sa galaw. Pagdasal natin, lahat ng ginagawa natin at iniisip ay tunay na makadiyos. At sana mapagdasal din natin na maging instrumento tayo sa ikababago ng buhay ng ating kapwa. Magdasal tayo. Panginoon, salamat po sa inyong presensya sa aming buhay araw-araw. Tulungan niyo po kami na lumalim ang aming pananampalataya. Sa pagkapit namin sa inyo, madala rin namin ang lahat ng tao simula sa aming mga pamilya na maging tunay na kaugnay sa inyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen.